Good day to you, sir. I am Justin Carl Molina from G2F-1 and I am here to discuss about ship stresses and the measures on board to counteract the effect of ship stresses. So kaning nga mga stresses is may tabo ni siya if na-force nga moak sa mga waves or kabugaton sa mga cargo or operational maneuvers. Kung kani di ma-check, na possibility nga ang barko ma-damage or ma-compromise ang ship's integrity. There are 7 types of common ship distress. First one is hugging. Occurs when the ship's center experiences upward buoyant forces due to being supported by a wave crest, while the bow and stern are subjected to downward forces from the weight of the ship. So, ang hugging is ang concentration sa weight is naa sa forward or sa atubangan o sa likod. So, ang epekto is maunang mabawog pataas sa tunga ang ship. Ug ang isigto mo kay manlad tungod sa force or sa concentration sa weight, which is ang una ug ang sa wahi. Ug ang sunod, number 2 is sagging. Happens when the bow and stern are supported by wave crest while the center of the ship is in a wave, causing downward forces in the center. So ang sagging is may tabo ni siya if ang weight concentrate located at the center. So ang epekto nito sa ship is mo bend downward ang ship sa center and ang side is musakab bitaw ang atubangan ug wahi is mo upward. So the next stress is shear force. So let's take a look at this video. So as we all know, ships are constructed in different frames. So di man jud na ma-construct kung buo. So for example, kung magload ka kargamento sa tunga or sa center part sa barko, ang center part sa barko will tend to move down kay naa jud downward force. O ang mahitabo mag-create siyag shear stress between frames ug habang bumababa yung center frame, nagka-create na siya ng moment at ang mahitabo sa upper part niya kay mag-compress. Sa downward pod mahimog tensile or tension, so mauna na ipasabot kung bending moment na siya. And the fourth one is torsional stress. So torsion is ibig sabihin is twist. So mura kag twist is mura kag galaba. Like twist, you can yung force nimo padung sa tubangan, then ang pikas is padung sa likod, so muna pasabot na ako sa torsion. So in this case, torsional stress generated when the ship is subjected to twisting forces, often due to an even wave action on the port and starboard sides. So if waves comes, so ang barko matwist, like ang barko is straight, so ang forward is padung diri sa tuo, then ang diri sa likod is pawa. So muna pasabot na ako sa torsional stress, which is reversal ang ilahang force or like twisted. So ang effect niya is malid sa matwist ang hull, or particularly in ships with wide decks like mga container ships. So the fifth one is panting stress. So ang pasabot na ani is ang panting stress is mo na ang tungod sa paglihok sa dagat. Sama sa pagginhawa sa tao, ang barko mo lihok pug pataas o pababa with the waves nga mao hinungdan sa pagangat sa barko. Kini nga paglihok mo na hinungdan sa panting stress. Kung mas grabe ang wave, mas paspasod ang paglihok sa barko mo nang maong mahimong musangpot kini sa pagkadepekto sa metal nga lawas o sa barko, bisan sa pagkalunod sa barko kung dili kini mayo nga matiman.
So, the sixth one is pounding stress. Ang pasabot na ko ani is sama sa pag-igo sa usa ka martilyo or ang pounding stress may tabo ni kung ang barko maigo sa mga bawod bitaw sa mas taas nga gitas-on sa barko. Like nagsaka sa barko, mukalit siya hammer. Kalit siya bomb, then kini ang pag-igo maoy hinungdan sa pag-uyog sa barko ug mahimong masangpot sa pagkadepekto sa mga metal nga lawas sama sa mga pag-crack o pag-bend. Ug ang last nga stress is rocking stress. So ang rocking stress may tabo kung ang barko mo lihok sa usa ka paagi nga iyang lawas mo test o mo bend. Kini mahitabo kung ang barko moagi sa mga bawon nga adunay lain-lain ang gitas-on o kung ang mga balod maigo sa barko gikan sa lain-laing mga direction. Mahimo kini mosampot kini sa pagkadepekto sa mga connection sa barko sama sa mga ribas o mga bolts. So natay mga counteract or mga paagi aron mapugngan ang mga stress sa barko. Una, ang structural design features, longitudinal strength. Ang mga barko gidisenyo nga adunay lig-on nga mga longitudinal framing aron makapugong sa haging ug saging. Transverse strength. Ang mga frames ug bulkheads gidugang aron mapugngan ang rocking ug torsional stress. Double bottom construction. Naghatag og dugang nga kalig-on parehas nga distribute sa gibugaton nga makapaminos sa shear ug bending stress. Reinforcement bow and stern areas. Gipalig-on gamit ang mga mas baga mga steel plates aron makapugong sa panting ug pounding stresses. Number 2 is loading and ballasting practices. Proper cargo distribution. Ang mga kinahanglan nga parehas nga i-distribute or malikayan ang sobra nga shear forces o dili pareha nga pagkarga nga makapadako sa haging ug saging. Ballast management. Ang ballast kinahanglan nga i-adjust aron ma-maintain ang mga saktong balanse sa barko ug makunhuran ang stress concentration ilabi na kung nag-unload o sa magulong panahon. Avoid overloading. Sundon ang load line marks aron masiguro nga ang barko dili sobra nga magkarga nga makapaminos sa structural strain. Operational measures. Speed adjustments. Sa kadaghan sa katulin, pagpahinay sa barko sa dagat nga magulong aron makunharan ang kusog sa pag-igo sa mga balod o pag-igo sa mga balod sa ilawom sa barko. Course alteration. Pagbag-o sa direksyon sa barko aron dili diretso nga masagulan ang mga balod nga makapaminos sa pagtuyok ug pag-igo sa mga balod. Weather routing. Paggamit og sistema nga magplano sa ruta sa base sa kahimtang sa panahon aron malikayan ang mga lugar nga dunay dagkong balod ug mga kusog nga hangin. For monitoring and maintenance. Stress monitoring system. Pag-monitor ang mga modernong barko adunay mga sistema nga mga monitor sa stress sa lawas sa barko sa real time aron dali nga makapanghimo og aksyon kung adunay problema. Regular inspections. Kanunay nga pagsusi sa mga importante nga mga bahin sa barko ug aron madiskubrihan dayon ang mga problema sa istruktura. Maintenance of structural integrity. Pag-ayo dayon sa mga liki, kalawang o pag-deform sa lawas sa barko. Use of bulkheads. Number 5, use of bulkheads. Waterlight bulkheads. Ang mga dingding nga dili masulod ang tubig nga makapugong sa pagkatag sa tubig kung nadunay lungag sa barko ug madugang sa kalig-on sa barko. Collision bulkheads. Ang mga dingding nga pagdepensa sa bagbangga makapangalagad sa barko gikan sa kadaot kung adunay pagbangga. Number 6 is dynamic stability. Anti-roll system. Paggamit og stabilizer makahunharan ang pagkuyog sa barko ug ang stress nga mao hinungdan niini. Trim optimization. Pag-maintain sa saktong balanse sa barko aron ang stress ma-distribute nga pareho sa tibuok lawas niini.